Samantala, samahan naman natin si Attorney JJ Atienza at alamin ang kanyang tugon sa isang kasong inihain sa kanya sa bisig ng batas. Nagpadala po sa amin ng sulat si Emil upang malaman kung ano ang maaari niyang gawin para mapawalang bisa ang kanyang kasal kay Kat. Ayon kay Emil, ikinasal daw siya kay Kat noong 2001. Si Emil ay taga Las Piñas samantalang si Kat ay taga Taytay. Sila daw ay nagpakasal sa may City Hall ng Maynila sa harap ng isang pastor. Isa daw sa witness sa kanilang kasal ay ang tiyahin ni Kat. Magmula nang sila'y naikasal, hindi tumira sa iisang bubong si Emil at Kat. Pumayag lamang daw siyang pakasalan nito dahil sa pinipilit siya ni Kat upang makasiguro daw na hindi niya ito hihiwalayan kapag si Emil ay nakatapos na sa pag-aaral ng medisina. Kamakailan lamang ay naisipan ni Emil na tignan sa NSO kung mayroon silang marriage certificate. Duda daw kasi si Emil dahil nga sa kanyang palagay na bigla ang kanilang kasal at walang maayos na paghahandang nangyari. Bukod daw kasi na hindi alam ng mga magulang ni Emil hanggang ngayon na siya'y kasal kay Kat. Naisip daw niya kasi na pareho silang Katoliko, subalit isang pastor ang nagkasal sa kanila sa City Hall. Isa pa niyang inaalala at hindi daw niya nakita kung silang dalawa ni Kat ay may marriage license bago ikasal. Laking gulat niya na may lumabas na marriage license number sa NSO copy ng kanilang marriage certificate. Itinatanong ni Emil kung maaari daw ba siyang magpaanal ng kasal. Nakausapin daw kasi niya si Kat tungkol dito. Sinabi raw nito sa kanya na hindi ito papayag na maanal ang kanilang kasal dahil may mga larawan daw siya na magpapatunay na sila nga ikinasal noong 2001. Emil, ayon sa iyong paglalahad, kahit pa may mga larawang kuha sa sinasabing seremonya ng inyong kasal, maaari pa rin mapawalang bisa ang kasal mo kay Kat. Tandaan na sa ilalim ng ating family code, mayroon tayong formal requisites of marriage. Ito ay ang authority ng solemnizing officer, isang valid marriage license at marriage ceremony na ginanap sa harap ng dalawang witnesses. Sa Article 4 naman, sinasabi na kung wala ang isa sa mga formal requisites na ito, ang kasal ay walang bisa at ituturing ng batas na walang bisa magmula pa sa simula o void ab initio. Sa iyong kwento kasi ay lumalabas na hindi naman kayo nag-apply para makakuha muna ng marriage license. Mukhang kailangan ninyong i-check kung tunay ngang may na-issue na marriage license sa inyo ayon sa lumalabas sa inyong marriage contract o marriage certificate. Tandaan na sa pagkuha ng marriage license, maaari lamang itong makuha sa lugar kung saan residente ang isa sa inyo. Ayon nga sa iyo, nakuha ito sa Maynila, gayong taga Las Piñas ka at si Kat ay taga Taytay naman. Kaduda-duda rin na isang pastor ang ika mo'y nagkasal sa inyo sa Manila City Hall. Emil, kadalasan ang kasal sa City Hall ay ginaganap sa sala ng isang huwes o mayor at hindi sa harap ng kahit sinong miyembro o ulo ng isang religious group. Maaari mo ring i-check ito kung ang nagkasal sa inyo ay may lisensya na magkasal sa inyo sa naturang lugar. Kung malaman ninyo na wala palang totoong marriage license na na-issue sa inyo, maaari ka na mag-file ng petition for declaration of nullity sa kadahilan ng wala naman kayong valid marriage license. Paalala lang, ang aming opinyon ay base sa mga detalyeng inyong ibinigay sa amin. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong mga abogado tungkol sa inyong mga legal concerns. Yung mga nagsumulat naman po sa amin, antayin nyo lamang po ang aming sagot sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa Telebisyon ng Bayan. Mag-email po sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza po, ang inyong bisig ng batas.